Yes, ang feeling ko, sabi ko, totoo ba ito? Or panaginip ko lang ba ito? Recycle Resibo. lang. Pagdating ng sweldo, padala. Yan, meron mang natabing konti lang. Yes. 27 Tama. years ka na nag-aabroad. Papatagalin, isang OFW sa UK mas pinili magnegosyo dito sa community natin. Si Dina. Hi, Maria Magdalena Rubino. I'm from Cebu. Currently, I'm in UK, OFW in UK. Natutunan ko dito magkaroon ng extra income dito sa Digital Base Academy habang ako na full-time work ako dito sa UK. Ayun. So yun. Thank you so much Ate Dina sa time. Alam ko sobrang busy ka ngayon, di ba? Pero nabigyan mo pa rin tayo ng time. Tama ba ate? Tama po. Umalis lang yung umalis lang yung amo mo. Tama ba? Siningit lang natin. Okay. Siningit lang natin. Okay. Dati po akong nasa Saudi Arabia, and then Hong Kong, and then UK. Oh, Saudi Arabia. Ilan taong ka sa Saudi Arabia, Ate Dina? 12 years and a half ako sa Saudi. 12 Yes. years. 12 years sa Saudi. 12 years and a half. Oh, 12 years and a half. Sa UK, ate, ilan taong ka sa UK? Ngayon 14 years na ako nitong 2026. Ay 15 na ako. 15 years. Wow, Yes. 15 years plus 12 years. Nasa 28, 27 years. Parang Yes. ganon. 27 Tama. years ka na nag-abroad. Opo. Okay. Yeah. Anyway, ate, kumusta naman yung 27 years mo sa nag-abroad? Recycle lang. Resibo. Pagdating ng sweldo, padala. Yan, mayroon mang natabing konti lang. Yun ang buhay ng OFW. Oh, Walang trabaho. naiipon. Oo, grabe no. So, kahit pala nasa UK ka na no, hindi pa rin talaga pala Yes, tama po. Kumbaga, akala Tama. natin pag sa UK ka na magandang kinikita mo no, pero at the same time, Yes. kung trabaho Isang ka, OFW, malaki o maliit ang sweldo. Ganon din ang pag mayroon kang talagang tinutulungang pamilya. So, oo. Anyway, kung ikaw yung breadwinner, ikaw lang talaga inaasahan, wala rin Tama talaga, po. di ba? oo. Ayun. So, anyway, Ate Dina, tawag dito, yung nakita mo yung negosyo natin, ano yung pinaka-fear mo? Takot ka din ba na subukan yung negosyo natin yung first time mo makita siya? Takot din ako, nandun din ang takot. Siyempre, hindi mawawala sa atin ang takot dahil siyempre, tulad ko na wala akong alam sa negosyo. So, andun din yung pangamba. So, yun. Baka may scam ka, di ba? Baka, Yes, andun na sa scam dahil sa dami na ngayon, lalo na sa panahon ngayon, daming scam, ganito, ganon, ganyan. So, andun pa rin ang takot, siyempre. Lalo na sa Facebook mo lang din nakita yung Digital Visa Yes, Academy, nasa di ba? Facebook lang kita nakikita na yes, yeah. Oo, di ba talaga nakakatakot yun at the first time? Oo. Yes. Anyway, ano yung sa'yo na subukan yung Digital Visa Academy? Ano yung nagpa-push sa'yo? Bakit mo siya kailangan subukan? Pinupost ko yung sarili ko, sabi ko, what if dahil sa nangyari na interview mo, napag-aralan ko bawat yugto ng kanyang mga salita. So sabi ko, what if maghaw ako sa taong ito? So, yun ang nangyari. Naalala ko, ini-interview ko nun si Ate Daisy, yung OFW. Yes, sa from Japan. From oh, Japan. yes. Right na imagine mo ate, no? Ikaw naman Oh, right yes. ang ini-interview Tulad ko natin. rin na magsisenior din ako. Sabi ko, what if siya magsisenior, ako rin magsisenior, bakit hindi ko subukan? Ganon na mindset na. So imagine mo ate, no, doon ka palang nag-inquire. So right now naman, ikaw naman yung ini-interview ko. Yes. Ayun, so Nasalang sa hindi, walang kaalam-alam. So, ito na anyway, nga. ganun talaga ate. Siyempre, lahat naman nag-start talaga sa walang alam. Hanggang sa nagkaroon siyang alam. Diba? Yes. Ayun, so second picture tayo ate. Ito yung nasa Hong Kong ka nito, tama po ba? Iya, nasa Hong Kong ako niyan. The same amo lang din yan. The same amo employee lang. din. So ibig Yeah. sabihin, from Saudi, Hong Kong, and UK, isang amo mo lang. Ang sa Saudi, iba. Dito lang sa Hong Kong, UK, isa. Okay. So may nag-migrate kayo papuntang Hong Kong to UK. Parang Yeah, talagang dito sila. Yeah, taga rito talaga sila. So nag-stay lang sila doon dahil may brand sila na business, and then kinuha ko ng kapatid ko. So more than 5 years din kami doon bago kami dito.
Okay. Ito ate yung sa UK mo na ano, ito na yung UK na ano mo, ginagawang trabaho. Tama ba? Oh yeah, all around, all lahat. Bata, matanda, mga teenager, lahat na. May mga aso pa. Oo. Ito ate yung nag-inquire ka sa ano natin sa advertisement natin. Tama po ba? Yes, tama po Oo, yan. Yun. So, tapos nakausap kita through video call. Ito, nag-usap na tayo Yes. through video call nito. Ayun. Anyway, Yeah. ate, kumusta ate yung Digital Biz Academy mo? Ano, beginner friendly po ba siya or kahit hindi wala kang alam, mabilis ba matutunan? Dito naman mas mabilis mo matutunan dahil may sistema itong digital base natin na digital base na ito. Mayroon tayong mentor, coach. So doon mo matutunan lahat sa kanila dahil ituturo sa iyo ng step by step. Yes. Step by step, dahan-dahan, ganyan. So Totoo yun. matutunan ko paunti-unti kahit wala kang alam tulad kong beginner. So i-guide ka nila ng tama. Yun. Maganda yun ate, i-guide ka ng tama. May coach, may mentor, may system, may community, and may team na gagabay sa'yo. Yes, tama po. Ilang oras mo ate ginagawa yung Digital Biz Academy? Ilang oras mo po ba siya Within dahil sa sobrang busy ko, dahil marami kong alaga, dahil nga sa dami ng anak ng amo ko, 6-6 sila, may teenager, may bata pa. So naisingit ko na within only kahit 1 hour, 2 hours, 3 hours. So ganun lang. Ay, so guys natin, kahit 1 to 3 hours lang, pwede mo siya Yes. gawin Yeah. sa Digital Biz Academy natin. Anyway Yeah. ate, ito na tayo yung pinakaabangan natin. Magkano na yung kinita mo ngayon dahil sa Digital Biz Academy? Kumita na po ako ng 93,000 pesos. So, Yan. Ito imagine, hindi ko niranasan na kahit nandito ako sa UK, difference yung sahod. Pero ngayon lang ako nakapagtabi ng may ipon na, imagine may naipon na akong 93,000 pesos. Yes, grabe no. Anong feeling ate na meron palang opportunity na ganito out of nowhere na feeling mo dati scam, feeling mo dati hindi totoo, pero right now ikaw na yung nakaka-experience ngayon. Ano yung feeling mo? Yes, ang feeling ko sa sarili, sabi ko, totoo ba ito? Or panaginip ko lang ba ito? Or, yung ano ba, yung bagang, wow, how many years ako nagtatrabaho, ang tabi ako paunti-unti lang. So mayroon akong passive income, sabi ko hindi ko nakalain, nagkaroon ako ng pera ng gano'n. Yes, What syempre if- ate, nagsisimula pa lang tayo dyan. Yeah, within 2 months, imagine 2 months, may 93,000 na po ako naitabi. So, Yes. At anyway, Ate Dina, ito may question na lang po ako. So ano yung masasabi mo sa mga OFW na gusto mag-start pero natatakot sila? normal lamang lang na natatakot tayo. So, dahil nga, syempre, hindi naman natin, natatakot tayo, syempre, yung pinaghirapan natin dito, hindi naman din kasi basta-basta natin kikitain dito, pinagdaanan natin ng hirap, lahat-lahat na, yung pangulila mo sa pamilya. So, lahat talaga, pinahalagaan mo, yung pinaghirapan mo. So, yun. Tama eh, di ba? So syempre, pinaghirapan mo yung pera mo dyan. Sa same time, Yes. at natatakot ka baka mawala lang, Natatakot ma-scam, ako. ma-scam ka lang. Andun lahat yung takot, so pangamba. So, Yes. yun. Siyempre, normal lang talaga. Pero siyempre, mas nakakatakot na kung 5 to 10 years. Mas natatakot na umabot ka ng 5 years to 10 years na wala ka pang ipon sa abroad. So, Yun. at least ngayon may sources of income ka so within 28 years mo sa pag-abroad, mayroon ka ng ipon kahit Yes. paano. Diba? Ikaw nga ate, diba, 27 years ka sa pag-abroad, diba? Halos, diba, magkano lang? 28 years na ako sa abroad. 28 So, years. oh yes. And then, magsi-senior na ako, imagine. So, sabi ko, hahabol na ako sa oras, hahabol ako sa panahon. So, walang masama na ngayon, wala sa edad. Yes, tama eh. Kailangan, wala sa edad kung kaya mo mag-decide ngayon pa lang hahabulin mo ba? Oo, Mahabulin tama. mo na. Yes. Tama eh. Anyway, ate, last question na lang sa'yo. Recommended mo ba yung Digital Biz Academy natin sa mga kapwa mo mga OFW? I-recommend mo ba siya as a part-time business? Ay, opo naman, lalo na
tulad ko na breadwinner ako sa pamilya, katulad ko, hindi habang buhay, yung hindi habang buhay kaya ng katawan natin ng overtime, Tama. at magtrabaho, mga ganon, sa abroad. Mas magandang may second income ka, Oo. na second income ka na pwede mong gawin kahit Part-time nasa ka. bahay ka lang. Okay. Mhm. Yeah. Totoo ate kasi syempre tayong mga OFW ang puhunan natin is katawan. So Yes. kailan ka magkakaroon ng second income kung hindi mo na kaya magtrabaho? Mas maganda Yeah. ngayon kaya mo pa magtrabaho, magkaroon ka na ng second source of income para Yes. hindi mo na kahit hindi mo na kaya magtrabaho, meron nasasalo sa iyo. May Diba? nasasalo sa Oo, tulad na income. na muna kayo magtrabaho. Yes. Yes, Tama. diba? Ako. Mm-mm. Anyway, ate, last message na lang po sa mga OFW na napapanood tong video na to. Ano yung last message mo sa kanila? Ngayon pa lang, i-ano mo sa inyo sa sarili nyo na mahalaga talagang mag-ipon. Totoo. Kailangan mag-ipon at mahalagaan mo yung pinaghirapan mo. Dahil, kailangan ka maghanap talaga ng, kailangan mo talaga maghanap ng extra income. Kailangan mag-decide nila. Diba? Mag-decide ka talaga kung anong dapat gawin. So, yun. Kailangan mo talaga mag-isip. Sa panahon na yan. O sa panahon lalo na ikaw ate, di ba 28 years ka na sa pag-abroad. So, di ba? Yes. Imagine ako, 28 years. Imagine ngayon lang ako nagising or natutunan na itong business na ito. So thanks God. Wag na nila antayin na umabot sila ng 28 years. Yes. Tama po. Wag na kayo tulad ko na lahat grabe. So buti na lang at may Digital Base Academy tayo at andito si Sir Jerwin. Tuturuan ka ng step by step at paano ka ihaon sa kahirapan. Yeah. So yun. Thank you so much guys, and syempre thank you so much Ate Maria Rubino. I'm sure sobrang busy ka ngayon pero siningit mo lang talaga to, no? So thank you so much. And you're welcome. Sa mga lahat po na interesado magkaroon ng extra income habang may full-time work sa abroad. Tama. Okay, so i-message mo lang po kami. Okay, comment how or direct message us para ikaw naman mismo i-guide namin. So God bless and more blessings to come. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you. Yes. Bye.